ating basahin ngayon ang 1 Peter chapter 3, verses 15 hanggang 17. Dito tayo nagtapos Hindi natin natalakay ito noong nakaraang Huwebes. Ang ating tinalakay mula verses 8 hanggang 17 dapat. Pero hindi tayo natapos. Hanggang 14 lang tayo. Kaya ngayon, babasahin ko verses 15 hanggang 17. Pansinin ninyo ang sinabi sa verse 15. Ang sabi sa verse 15, kundi, ibig sabihin, may mga kasunod na salita sa unahan. At sinasabi sa unahan, at pagkatapos, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Sa makatwid, hindi po kumpleto yung verse 15. Dapat nating maunawaan kung ano yung mga naunang pangungusap ni Apostol Pedro. Kung tawagin yan, immediate context. Marami pong nangangaral, kahit hindi kinukuha ang likuran, basta magbigay lang ng doktrina at akala yun na ang mensahe ng Panginoon. Hindi. Kailangan nating alamin bakit sinabi ni Pedro, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Bakit sinabi ni Apostol Pedro yon? Dahil sa unahan, sa verse 14, mayroon siyang sinabi. Ito'y pinag-aaralan natin nakaraan. Sabi sa verse 15, subalit magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran, ay mapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot, ni babahala. Mayroong paalala rito sa Apostol Pedro na huwag kayong matakot kung kayo'y nagdurusa dahil kayo ay sumusunod sa katuwiran o namumuhay kayo ng tama. Huwag niyong katakutan yung mga taong nananakot sa inyo, ni huwag kayong mabahala. Dahil nais nilang kayo ay ilayo sa inyong pananampalataya kay Kristo. Nais nilang hamunin kayo para kumagat sa kanilang mga paghamon, paglalait, nang sa ganon, kayo ay magiging tulad nilang malayo kay Kristo. Kaya ang sabi sa verse 13, ating balikan pa ng isa, ang sabi dito, sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Sino ang makapagdadala sa inyo tungo sa pagkalayo kay Kristo kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti, imbes na kayo ay kumagat sa kanilang panlalait, sa kanilang paninira sa inyo? At dahil dyan, ang sabi ni Pedro sa verse 15, kundi sa inyong mga puso, pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Imbes na kayo ay kumagat sa kanilang hamon upang kayo'y magalit at malayo kayo sa inyong relasyon kay Kristo, ang sabi ni Pedro sa verse 15, pakabanalin ninyo si Kristo sa inyong mga puso bilang Panginoon. Nang nakaraan, tinalakay natin ang usapin ng hidwaan tungkol sa pag-aalitan. Now, ano ang dapat gawin kapag mayroong alitan dahil sa malilikot na dila na naghahatid ng iba't ibang kwento para lang bigyan ng gatong ang bawat magkabila nang sa ganun magsalpukan at magkaroon ng alitan? Ano ang dapat gawin? Paano ito aayusin? Napag-aralan natin nakaraan, dapat gawin ng bawat kampo, bawat bahagi ng dalawang nag-aaway ay magpatawaran at magkasundo. Yun ang tanging solusyon. Sino ang gagawa ng unang hakbang? Ang sabi ng ating pag-aaral, kapwa. Dapat parehong ganun ang isipan nila na sila ay gagawa ng unang hakbang. Hindi man sila nagkaalaman, pero pareho sila ng layunin na ako ang unang makipagkasundo. Sabi ng isa, ako rin ang unang magkakasundo. Kung pareho ang inyong layunin na magkasundo, tiyak magkatagpo kayo para magkapatawaran. Yun ang layunin. Sasabihin na, paano naman kung halimbawa hindi naman Kristiyano yung aking kaaway, yung aking katunggali? Paano naman yun? Kristiyano ako, mabuti akong tao. Sabi nga ni Manny, paano kung magsisinungaling na hindi ako nagtataks? Nangangaral ko ng salita ng Diyos. Yun ang problema Minsan, ginagamit yung pangangaral ng salita ng Diyos para ilusot yung mga lihim na ginagawa. Ayaw natin gawin yon. Huwag niyong gamitin ang pagiging Kristiyano ninyo na wala kang kasalanan, siya may kasalanan. Hindi. Ang sabi sa banal na kasulatan, basahin natin ang Mateo
5, versikulo 23, ganito ang bilin ni Kristo sa mga mananampalataya na mayroong kahidwaan o mayroong kagalit. Ganito ang sabi, verse 23, sundan niyo ako. Mateo 5, versikulo 23, ganito ang sabi, babasahin ko. Kaya kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, ang kausap dito, Kristiyano, si Kristo mismo nagsasalita. Kaya kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo ng iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Ang sabi rito, kung ikaw ay sumasamba sa Diyos, nandun ka na sa sambahan, at naalala mo mayroon palang taong galit sa iyo. Anong sabi sa verse 24? Iwan mo muna ang iyong pagsamba. Ang sabi lang, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at tumayo ka at makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Ang ibig sabihin, hindi mo magagawang sumamba sa Diyos kung mayroon kang kagalit. Ayusin mo muna ang iyong problema bago ka humarap sa Panginoon na nagpupurit, sumasamba ka. Dahil kung hindi, mapagkunwari ka. Ay, mapagkunwari, imposible yun. Kung Kristiyano ka, ikaw ang dapat gumawa ng unang hakbang. Huwag mo antayin yung hindi Kristiyano. Dahil kung hindi mo gagawin ang unang hakbang, basahin natin uli ang ika-2 Pedro. 2 Peter chapter 2. Hindi na ako magpapabasa. Kung na lang pero sundan nyo na lang ako. 2 Peter chapter 2 verses 21 to 22. Ganito ang sabi. Kung ikaw ay Kristiyano, ayaw mo makipagkasundo, alam mo naman, sabi ng Panginoon, dapat ikaw muna ang mauna. Iwan mo muna ang pagsamba mo hanggat hindi ka nakipag-ayos at nagkapatawaran. Sabi dito sa verse 21, ganito, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito, ay tumatalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Mas maigi pa raw, hindi ka na naging Kristiyano o hindi ka naging nagkaalam ng kaunawaan ng salita ng Panginoon. Verse 22, nangyari sa kanila ayon sa tunay na kawikaan. Kung gano'n ang ginawa, na ayaw makipagkasundo, Kristiyano na, napufulfill yung prophecy. Ang sabi sa 22, ano yung kawikaan yon? O yung kawikaan, Proverbs. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. Ibig sabihin, ipinapakita lamang na siya'y hindi Kristiyano. O di kaya kung Kristiyano naman, namumuhay siya uli sa ugaling Kristiyano. At yan ay hindi mabuti sa paningin ng Diyos. Kung tawagin yan ay pagkukunwari. Kaya ngayon, dapat pakabanalin si Kristo sa iyong puso. Na paano mapapabanal si Kristo sa iyong puso sa gitna ng madilim at makasalanang mundo na ating ginagalawan? Gusto nating mamuhay ng kabanalan, pero sa ating kapaligiran, maraming madudulas ang dila na sumisira ng ating buhay. Paano? Now, mapapabanal natin si Kristo sa iyong puso sa pamamagitan ng pagsisisi. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabahagi ng pag-asa at kahandaang magdusa para sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Isa-isahin natin. Mapapabanal natin o mapapabanal mo si Kristo sa iyong puso, unang-una, kailangan mong magsisi. Kailangan mong magsisi. Verse 15 sa ating text. Ganito sabi, kundi sa iyong mga puso, sa inyong mga puso, ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Now, hindi natin intindihan yan, no? Pero tignan natin ang background nung kausap dito ni Pedro. Yung po yung pag-i-interpret ng Biblia, hindi yung pusa lang kung ano yung nasa isip noong nangangaral, itong gusto kong unawa dyan. Hindi.
Ito po'y pinag-aralan ko. Bakit sinabi ito ni Pedro? Napakabanalin ninyo sa inyong mga puso si Kristo bilang Panginoon. Bakit po? Now, kung nasimulan ninyong pag-aaral ng ating pag-aaral ng 1 Peter, ang mga Kristiyanong sinulatan dito ni Pedro ay mga pinag-uusig. Sila ay hinahabol ng mga hindi Kristiyano. Pinupugutan sila rito dahil sila ay Kristiyano. Nalaman ng mga tao na ang mga tao ito ay mananampalataya kay Kristo, pinapatay sila. Ang ginagawa ng mga tao rito, sila ay hinuhuli at nilalagay sa poste, ginagawang sulo, sila ay binubuhusan ng krudo upang sindihan, at lahat ng poste, imbis na kuryente, ay mga katawan ng Kristiyanong sinisindihan. Iba naman, binabalatan ang kanilang katawan at tinatahian ng balat ng mga karnero. Dahil ang karnero hinahabol ng mga mababangis na aso. Kaya pag tinahi na yung balat ng karnero sa balat ng mga Kristiyano, pinapakawalan. Tatakbo yung Kristiyano dahil maraming aso humahabol sa kanya para lapain. Ganon sila katindi, pinahihirapan sa time na ito. Ngayon, yung mga tao ito, sila'y nagdurusa, sila ay may matinding problema dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi sila magustuhan ng kanilang kapitbahay. Hindi sila magustuhan ng kanilang sariling mga anak. O di kaya naman, ang mga anak, hindi sila magustuhan ng kanilang mga magulang kung bakit sila naging Kristiyano. Sila'y nagdurusa, hindi dahil masama sila, kundi sila'y nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Yan ay isang totoong matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang kalagay nila. Ngunit, mayroon ding pagdurusa ang mga Kristiyano, hindi dahil sila'y gumagawa at sumusunod sa kalooban ni Kristo, kundi dahil sa kanilang kasalanan. Na ang mga Kristiyano, makasalanan pa rin, nakakagawa pa rin silang kasalanan kapag nakakalimutan nila na sila'y dapat magpigil at dapat mamuhay sa biyaya. Kaya nga, ang mga Kristiyano rito, nawawala sila sa mga yapak ni Kristo. Na ang yapak ni Kristo, ito yung ating pagkakatawag. Dito tayo tinawag. Balikan natin ang ating napag-aralan sa Peter, chapter 2. Verse 21, ganito ang sabi. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Na paano naging Kristiyano ang mga taong ito? Kinamatayan sila ni Kristo, tinanggap ni Kristo lahat ng parusa, lahat ng pag-alimura, lahat ng ginagawang kabastusan hanggang sa pagpako sa krus, alang-alang sa mga taong mananampalataya. Kaya bilang mananampalataya na pinagdusahan ni Kristo, ang mga Kristiyano din dapat ay namumuhay sa pagdurusa, alang-alang sa pagiging Kristiyano. Pero may mga Kristiyanong nagkakasala. At dahil sa kanilang kasamaan, lalong nagagalit yung mga tao sa kanila. Nagdurusa silang higit pa dahil sa kanilang kasalanan, sa kanilang kasamaan. Anong dapat gawin doon? Magsisi. Kasi pinahintulutan ng Diyos na ikay magdusa sa lahat na nangyayari sa buhay mo, anumang problema, karamdaman man, kalamidad man, dahil mayroon kang kasalanan. Walang nangyayari sa ating daigdig, kalamidad man, bahaman, lindol, na pinapadala ng Panginoon dahil nagmamahal ang Diyos lamang. Hindi, ang kanyang pagmamahal nagtuturo sa mga tao na maugat sila upang sila'y matutong tumawag sa totoong Diyos. Kung saan sa kasi tumatawag ng tao yun ay kasalanan matindi. Now, ang bagay na ito, ang naging sanhi rito, kausap ni Pedro, mayroong mga Kristiyanong gumagawa ng kasalanan. Kaya ang sabi rito, kung kayo gumagawa ng matuwid, huwag kayo matakot sa kanila, hindi mo mabahala, kundi sa inyong mga puso, pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Gaya nga sinabi sa Galatia 6:7-8, kung ating babasahin nyo, Galatians
chapter 6. Ang sabi, verse 7 ng 8, huwag kayong padaya. No? Kristiyanong kausap dito ni Pablo. Sabi niya, hindi na magkakasala kasi Kristiyano ako. Pero sabi ni Pablo, huwag kayong padaya. Sabi dyan, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nyo maaring lukuhin. Kung sabihin hindi kayo nagkakasala, hindi nyo pwedeng lukuhin ng Diyos. Sapagkat anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang anihin. Sapagkat ang nag-aasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasinaan. Subalit, ang nag-aasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Now, may mga kasama sabi, Christian na ako ngayon. Naku, ako'y lumulutan na sa hangin. Ako'y santo na, banal na, hindi na magkakasala. Ang sabi ni Pablo, huwag niyong dayain sarili niyo, huwag niyong lukuhin ng Diyos. At ginamit ni Pablo yung paglalarawan ng pagtatanim, pag-asik. Kapag ikaw nagtanim ng mais, ano ang anihin mo? Mangga? Hindi. Mais din. Ano pa? Kung nagtanim ka, may asahan ka ba? Natural. Sisibol yun. Darating at darating. Pag nagtanim ka ng isang butil, anong asahan mo? Ilang butil? Marami. Yung mais lang. Isang puno ng mais, isang butil lang yun. Pero pag yan ang munga, may puso rito, may puso ron, may puso ron, may puso ron. Ilang laman bawat isang puso? Mari 100. Pero mo yun, kung ikaw ay humawak sa stove na mainit, natural, kasi nilagay mo. Kaya kung ikaw, Kristiyano, gumawa ng kasalanan, aani ka ng napakaraming pagdurusa. Mapapaltos talaga pag nilagay mo ang iyong sarili sa kamay o sa oven. Kapag ikay nagsinungaling, lahat ng kausap mo, pagsisinungalingan ka rin. Pag ikay nang lamang, asahan mo, mas malaking panlalamang ang gaganti sa iyo. Anong dapat gawin? Anong solusyon dyan? Dito natin kailangan ang pagsisisi. Para mapabanal natin si Kristo sa ating puso, kailangan tayong magsisi sa ating kasalanan. Ito lamang ang tanging paraan para mapabanal si Kristo sa iyong puso. Bakit? Kapag ikay nagsisi, anong gagawin ng Panginoon sa kasalanan mo? 1 John chapter 1 verse 9. Anong sabi? Ganito. 1 John 1:9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Maraming sasabi, ano ba itong dilupyo dumating sa atin? Lumuluhod naman ako palagi, nagdadasal ako palagi. Kanino? Binabanggit mo ba ang iyong kasalanan? Ang iyong pangangalunya? Ang iyong pandaraya sa kapwa? Ang iyong panlalamang? Kaya sabi dyan, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, tapat ang Diyos na ikaw ay patatawarin. May magkukwento sa inyo. Hindi natin kailang basahin pa ito. Kung may pagkakataon, basahin ninyo. Ang Joshua chapter 6 and chapter 7. Joshua chapter 6 and 7. Tungkol ito sa taong si Akan. Si Akan. Si Akan ay lahi ng Huda. At ang Huda naman, dito nagbulang ating Panginoon sa lahing ito Ang Huda naman ay lahi ng Israel. Lahi ni Jacob. Sila ay 12 magkakapatid simula sa isang ama. Okay? At ang ama nila ay si Abraham. Now, ganito ang kwento. Noong mamatay na si Moises, lingkod ng Panginoon, ang pumalit ay sinang pumalit? Si Joshua. At ang sabi ng Panginoon kay Joshua, yung napalaking syudad na yan ng Jericho, ibibigay ko sa iyo. Ang gagawin mo lang, ganito, hindi kayo magigipaglaban ng tabak. Ang gagawin nyo lang, inyong paikutan ito sa loob ng 7 araw, magmamarcha lang kayo, sige lang buhot, upuan ba, ining trumpeta ba, na panghaw, sige,
Lakaw-lakaw sila dito. No? Pagkatapos, sa pang-pitong araw, libutin nyo naman to ng 7 beses. At pagkatapos, sumigaw kayong napakalakas. Anong sigaw? Ang Panginoon at si Joshua. Ganon siguro na. Pero, nung sumigaw silang sabay-sabay, meron silang mga 2 milyon eh. Subukan nyo lang, mayroon kayong anak sa bahay, kahit isa lang, pagka nag-ingay yung inyong bunso, matuturete ka, di ba? Sakit sa tenga eh. Kung 2 na, wala na. Tenga mo, 4 na. Kung nag-3 pa yan, wala na. Pati ilong mo, may tenga na. Kung 2 milyon yan, sabay-sabay na sumigaw, aba, yung tinatayuan, maglilindol talaga yan. At sa kapangyarihan ng Panginoon, ginamit ng Panginoon, sigaw nitong Israelita, na lahat ng bakod na napakatibay, ang kakapal ng bakod, mayroong 30 feet ang ang kapal, tapos 90 feet ang taas, abay, bumagsak lang yung sa sigaw ng mga Israelita. Pero ang Diyos ang nagpabagsak. No? Bumagsak lahat yung bakod na yun. At kabilin-bilin na ng Panginoon kay Joshua ganito. Joshua, lahat ng inyong masasamsam sa lugar na yan, kumuha kayo hanggat gusto niyo. Huwag lamang yung mga ginto, pila, nakatalaga sa akin yan. Sa English yan ay ban. B-A-N. No? Pag sinabing ban yan, nakaban yan sa Panginoon, may sumpa yan. Katulad ng tithe sa Panginoon yan eh. Hindi dapat yan gamitin. Nakaban yan sa Panginoon. So, walang kukuhan yan, walang mag-i-interest yan, at saka doon sa mga mamamahaling kasuotan. Pero may isang tao sa chapter 7 verse 1 na hindi nakinig. Ang pangalan niya ay si Akan. Sa church, maraming din nakikinig eh, pagdating sa ban. Kaya, hindi natin masisisi kung ano yung inani nila. Talagang hirap. No? Ngayon, di kinuha ni Akan yung mga ginto. At saka yung mga balapal na imported galing India at saka sa Arabia. Pagkatapos, dinala niya sa kanyang bahay. Ang bahay nila, tent lang eh. Tent. Tapos, sa gitna ng bahay, doon nila nilibing, tinago niya. Nakita ng mga anak niya. Nakita ng asawa niya, nakita ng lola niya, nakita ng lelong niya. Nakita lahat ng kamag-anakan niya. Wala silang reklamo. Bakit? Kasi breadwinner si Akan. Sabihin ng anak, pag hindi naman ginawa ni tatay yan, paano kung magtatapos ng college? Breadwinner eh. Ngayon, yung malaking syudad na yun, pinabagsak ni Joshua sa magitan ng pagbarsa at pagsigaw lang. Ngayon, kailangan sila magpatuloy na magiging mananakop. Nakita nila ang bayan na kung tawagin ay AI. Maliit lang